atin pong title ngayon ay napakaganda. A Heart of a Servant. Yan, paki-flash nga, A Heart of a Servant or Servanthood. Basahin natin in Philippians chapter 3, verse 12 to 17. Sabi dyan, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. But I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Pakinggan niyo po ito. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Let all who are spiritually mature agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you. But we must hold on to the progress we have already made. Verse 17, dear brothers and sisters, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. Pagpalain po ang salita nating Panginoon Hesus. Ito po yung isa sa pinakamahalaga na na parte ng ating pagiging Kristiyano o pagiging lingkod ng ating Panginoon Hesus. That is the message of Apostle Paul sa bawat isa sa atin na in Tagalog, ang sabi diyan, sabi niya, hindi sa sinasabi ko na nakamtan ko na lahat ng bagay. Pero meron siyang isang bagay na pinakaaasam-asam. Ayan, meron siyang pinakaaasam-asam na isang bagay. Sabi na diyan, na makamtan, 'di ba? Yung gantimpala ng kanyang pagkatawag. So, ito po ay isa sa pinakita ni Apostle Paul sa bawat isa sa atin. In a heart of a servant or a servanthood or being a servant, napakahalaga yung humility. Sabihin niya natin, humility. Yan, humility. Kailangan marunong tayong magpakumbaba. Di ba? Pag servant tayo ng Panginoon, pag tayo'y lingkod ng Panginoon, dapat marunong tayong magpakumbaba. Because true greatness begins with a humble heart. Ito po ay nagsisimula, yung totoong greatness o kadakilaan na makikita mo sa buhay mo, nagsisimula po yan sa humble heart, mapagpakumbabang puso. Sabihin nga natin, humble heart. Yan. Humble po ba kayo? Hambog? Hindi naman siguro. Humble. Humble. Yan. So, ito pinakita ni Apostle Paul dito na knowing Paul, di ba? Ang dami niyang isinulat na aklat. Di ba? Ang dami niyang alam. Diba? Ang daming milagro na ginawa ni Paul. No? So parang, kumbaga sa term, ka-idol-idol siya. Diba? So parang titingalain mo kung ano yung mga bagay na nagawa niya. Pero as a humility, ang sabi ni Paul, wala pa yun. Yung mga nagawa ko na yun, wala pa yun. Ibig sabihin, meron siyang inaasam na isang bagay na mas higit pa sa nagawa niya. May inaasam pa siya na gantimpala galing sa ating Panginoon. Dapat as a servant of God na meron tayong humble heart sa Panginoon, dapat meron tayong inaasam na more sa Panginoon. Hindi more na kayabangan, kundi more na pagpapagamit sa ating Panginoon. Kasi naniniwala po ako, kung tayo ay humble sa harapan ng Panginoon, ipapakita ng Diyos sa iyo kung ano yung calling mo, kung ano yung nais niyang ipagawa sa iyo. Pero kung ayaw mo, okay lang naman. Pero hindi mo makikita yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ang makikita mo, puro plano mo. At yung plano mo, some of the time, hindi maganda. Kumbaga, failure. Di ba? Marami ba tayong failure sa buhay? Ang dami nating failure sa buhay. Ang dami nating failure. Di ba? Pero lagi natin tatandaan, it doesn't mean na ikaw ay na-failed sa buhay mo, nag-failed ka. Doon na nagtatapos yun. Hindi po. Kailangan nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Ay may sabi ng Matthew 23 verse 11, ang sabi po dyan, the greatest among you must be a servant.
But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Napakahalaga po sa bawat isa sa atin na marunong tayo magpakumbaba dahil sabi ng Panginoon, ang mga nagmamataas ay ibinababa. At ang nagpapakababa ay itinataas. Amen? Kaya kung gusto natin maging lingkod ng Panginoon, kailangan maunawa natin, una sa lahat, marunong tayong magpakumbaba. Alam niyo po ba yung pagiging, yung humility, actually ito yung pinaka-simple na requirements ng Panginoon sa bawat gustong maglingkod sa Kanya. Kasi pag may humility ka, makakapag-focus ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi wala kang ibang titignan o wala kang ibang iisipin kundi ang magpakumbaba sa Panginoon, magpasakop sa Panginoon at i-ready ang sarili mo sa anumang mga bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. What is servanthood? Servanthood is an act of dedicating oneself to serving others willingly and selflessly. Ibig sabihin, ang servanthood daw, ito daw ay pagdededicate ng ating sarili, no, sa pag-serve sa ibang tao, di ba? Nang willing at selflessly. Di ba? Alam niyo po ba, tayo bilang mga servant ng Panginoon, hindi tayo dapat lagi yung pinagsiserban. Masarap po ba na pagkalinggo kayo kinakamayan, pagpapasok kayo sa church? Masarap, di ba? Papasok ka, kakamayan ka, dadaling ka sa upuan, dito ka umupo, kapatid. Pero alam niyo po ba, mas masarap sa pakiramdam na kayo rin kumakamay pag may dadating dyan. Amen? Ano ang point? Huwag tayo na laging pinagsisilbihan. Di ba? Dapat asamin natin na tayo naman din magsilbi para sa iba. Huwag tayong asamin na lagi na lang tayo nakaupo dyan na kinakamayan. Dapat magkaroon tayo ng goal sa buhay natin na darating yung panahon, ako naman yung tatayo sa pintuan na yan para kamayan yung mga taong papasok. O baka gusto nyo naman habang buhay na lang kayong kinakamayan. Para kayong politiko niyan. Magkaganon. Diba? So magkaroon tayo ng servant heart. Diba? A heart of a servant na lagi nating i-aim na tayo magamit ng Diyos, hindi magamit ng dyablo. Alam niyo po ba pagka ang puso nyo, lagi kayong tumatalikod sa pagkatawag ng Panginoon, lagi nyo tinatakasan yung pinapagawa ng Panginoon sa inyo, maniwala kayo sa akin, kakainin kayo ng malaking isda. Kilala niyo yan? Si Jonas. Si Jonas. Hindi si Jonas yung drummer natin, hindi Kaya alam nyo, marami sa mga Kristiyano hindi lumalago. Marami sa mga Kristiyano feeling nila out of place sila sa church kasi wala silang ginagawa to improve yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya feeling nyo out of place kayo sa church, feeling nyo walang pumapansin sa inyo sa church kasi ayaw nyo mag-grow. Ayaw nyo mag-improve yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Kung gusto nyo maging masaya ang paglilingkod nyo sa Panginoon, mas masaya yung paglilingkod nyo sa Panginoon, maging servant kayo ng Lord. Mag-serve kayo sa kapwa nyo. Kaya ang pagiging servant ng Panginoon, most of the time, ito po ay nagsasacrifice tayo, no? Sinasacrifice natin yung ating sarili, yung time natin for the joy and fulfillment of other people. Diba? Kaya nga yung kwento ko nung nakaraan, doon sa McDo, sa may Katipunan, natuwa ako. Kasi may dalawang kabataan doon, nasa likod ko, nasa harapan ko, kumakain sila, nagkakape-kape. Sabi ko, ginagawa nitong dalawang to. Habang sa nakita ko, mayroong pinapakita isang lalaki sa tablet niya. So may sermon. Ang galing Ang galing ng bata magturo ng kabataan. So, alam niyo yun, nag-sacrifice siya ng pera niya, nag-sacrifice siya ng time niya para pagsilbihan yung tao na yun at makakilala sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Ang sabi ng Mark chapter 10 verse 43 to 44, not so with you, instead,
whoever wants to become greater among you must be your servant. But, sabi niya dyan, and whoever wants to be first must be slave of all. Kung nais daw natin na maging dakila o maging great ka, sabi niya, kailangan maging servant ka ng Panginoon. At kung gusto mo maging leaders, gusto mong mamuno, gusto mo mas tumas ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang sabi niya, kailangan mong maging alagad. Marami kasi sa mga Kristiyano, gusto ka agad maging mataas eh. Kaya hindi nila ma-enjoy yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kasi gusto ka agad nila higher position. Di ba? Gusto lagi nila nasa trono. Nasa trono ng karangalan. Kaya ang Diyos hindi na pararangalan sa buhay nila. Kaya nga ako nalulungkot di ba? Kasi may mga time talaga, pag-usapan namin natin lala. Bakit kaya may mga tao na pag sila problemado, alam naman nila kung paano lalapit sa Panginoon. Pero bakit di nila magawa? Or, most of the time, para ang hirap, para alam niyo yun, nabibigatan ka na, di ba? Pero bakit pinipili pa rin lumayo sa Panginoon instead na lumapit sa Diyos? Kaya alam niyo mga kapatid, isang bagay po no, na kailangan unawain natin sa ating mga buhay. Kung gusto nating maging fruitful na servant ng Panginoon, kailangan muna nating maging alipin. Kailangan maranasan natin kung paano magpunas ng upuan, kung paano mag-vacuum ng alikabok, kung paano magpunas ng sahig, kung paano magpunas ng hagdan, kung paano maghugas ng pinggan, kung paano maglinis ng simbahan. Huwag mo kagad asamin na humawak lagi ng mikropono. Ang hirap kaya, di ba, Sister Elmo? Kala niyo ba madali pag may hawak ka na mic? Hindi. Sa pipiyok ka dito, mawawala ka sa tono. Pero alam nyo, pag una pa lang ng paglilingkod mo sa Panginoon, naranasan mo ng maging mababa, mas ma-appreciate mo pag ikaw tinaas ng Panginoon. Pero pag ikaw gusto mo agad tumaas, di mo naranasan yung pagiging mababa. Ano tingin mo sa mga naglilinis ng upuan? Cleaners. Ano tingin mo sa mga naglalampaso dyan? Janitor. Pero kung ikaw naranasan mo maging tagalinis, ay grabe. Mabigat na gawain sa Panginoon, mabigat na ministry yan. Naglilinis ng upuan. Pagdating dito, pagpasok dyan, nagpupunas na ng upuan. Diba? Di na kailangang utusan. Ay, sana all. Sana all may ganong puso lahat ng lingkod ng Diyos, no? Yung nakikita yung mga dumi sa paligid, hindi yung dumi ng kapwa. Pangalawa, a humble heart is formed by serving others. Because a servant who is not humble is just a volunteer. Okay? A servant who is not humble, ang lingkod daw ng Panginoon, pag hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Diba? Para ka lang volunteer dyan ng mga politiko o volunteer ng kahit sinong mayayaman dyan. Pero pag ang puso mo, diba, may mapagpakumbaba ka at naunawaan mong servanthood, humility deals with who you are. Dito mo ma-determine kung sino ka. Diba? Ang sabi ng Mateo, basahin natin, Mateo chapter 23. Saysay natin. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo at ang mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't, gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, sabi niya dyan, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat di nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Marami gustong mangaral, marami gustong magturo, pero hindi kayang i-apply ang kanilang mga itinuturo. Kaya nga sabi sa inyo, mahirap po hawakan tong mikropono na to. Kasi titignan ka ng tao. Sabi, tuturo to ng mahalin yung kapwa. Lagi naman nakikita ko nakikipag-away sa kapitbahay. Nakikipagbangayan dun sa kabilang kanto. Laging may kabangayan sa Facebook.
Pati problema sa Facebook, nakapost. Kaaway, nakatag. Alam niyo, yung Facebook nagiging barangay hall. Totoo lang. Yung Facebook nagiging barangay hall, nandun yung reklamo mo, sa baba nandun yung mga tanod, oh. Yung lupon nandun. Ay, dapat ganito gawin mo. Ay, dapat kasuhan mo na yan. Di ba? Napansin niyo, Facebook nagiging barangay hall. Di ba? Minsan nga, nagiging Supreme Court pa eh. Pag mataas na yung kaso, di na kaya ng level ng barangay. Napansin niyo, away niyong mag-asawa, away niyong magkapatid, pinapakita niyo sa Facebook. Tapos sasabihin nyo, Kristiyano ako. Naglilingkod ako sa Panginoon. Ba't di ka kay Lord magsumbong? Di ba? Gusto nyo bang pinagpepiestahan lagi buhay nyo sa Facebook? Siyempre, ayaw naman natin ng ganun, di ba? So, iwasan natin yan. Mga lingkod tayo ng Panginoon. We are servant of God. Di ba? Ako, ang dami kong alam mo yun, pag ako may nararanasan, tulad kahapon, may na-share ako kay Ate Lala, kay Pastor Henry, may mga sitwasyon, parang gusto ko mag-my day eh. Alam niyo yun, gusto ko yung my day ito eh. Nanggigigil ako. Pero alam niyo, pagka naka-type na, nire-remind ako ng Panginoon, delete. Totoo. Gustong-gusto ko na mag-my day kahapon eh. Kasi parang sirang-sira yung day ko. Pero hindi pala yun yung tamang day na my day ko. Thank you, Lord. Dapat pala. That's my day. Thank you, Lord, sa ginawa mo, sa biyaya mo. Totoo lang. Kasi kahapon sumabog ako eh. Talagang boom. Diba? May malalaman nyo kung ba't ako sumabog. Diba? In verse 4, sabi dyan, nagpapataw sila. Ito yung mga nagtuturo ng mga kautusan. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Tignan nyo. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpapasan ng mga yon. Gusto mo maging pinuno, tingnan mo, utos ka lang ng utos. Diba? Papasan ka ng papasan sa mga kapatid mo sa pananampalataya sa Panginoon. Ikaw, wala ka namang ginagawa. Maraming Kristiyano tamad. At madalas si Mando. Kilala niyo si Mando? Uy, paki-ano nga yun? Paki nga yun? Pasuyo nga yun? Kaya mo naman gawin mo. Diba? Kaya sabi dyan, tiga mo, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, pero di nila kayang gawin. Mismo sila hindi kayang gawin. Kaya ang servant ng Panginoon, lagi niyo pong tatandaan, kaya gusto ko na maunawaan nyo, na mas ma-feel nyo muna yung para maging mababa ka muna. Diba? Para ma-appreciate mo, pag-angat mo. Diba? Kasi sabi dyan, pawang pakitang tao lang ang kanilang mga ginagawa. Nilalaparan nila ang mga lagayan ng talatas sa kanilang mga noo at braso at inahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at mga pangunahing upuan sa sinagoga. Di ba? Napansin niyo ba, may mga Kristiyano na, sabi ko kanina, na gusto nila yung lagi nila sila yung pinagsisilbihan. Diba? Ito yung mga espiritu nun eh. Diba? Ito yung mga karakter ng mga tao na yon. Diba? Ang masaklap pa, itong mga servant na to, pag ganito ang estado ng ating puso sa harapan ng Panginoon, alam niyo yung mga feeling entitled, yung gustong-gusto nila, sila lang yung kilala. Dapat di kayo naglingkod sa Panginoon. Dapat di kayo kumilala sa Panginoon. Dapat tumakbo kayong senador. O tumakbo kayong congressman. Para lagi kayo nasa magandang upuan. Nasa maganda kayong posisyon. Di ba? Ano po ibig sabihin ko? Ang paglilingkod po sa Panginoon o yung pagiging servant ng Panginoon ay napakahalaga po ito na ministeryo o ministry natin sa harapan ng Panginoon na meron tayong ginagawa habang inaantay natin ang pagdating ng Panginoon. Ginagawang tama. Hindi lang basta ginagawa. Tamang ginagawa. Habang inaantay natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Amen? In verse 7 and 8, ang sabi dyan, paki-next please. Yan ako, nawala na. Nawala na si NJ. Ano daw to? Ano ba to? Touchscreen. Hindi touchscreen to. Yung
Ayan. Verse 7. In verse 7, gustong-gusto nilang ibinabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na kapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang ibig sabihin lang po nito ay yung pagpapakumbaba ng bawat isa sa atin, no? Yung pagiging humble, yung hindi tayo entitled, di ba? Hindi tayo, alam niyo may mindset kasi ng mga Kristiyano. Pinagdaanan ko rin to eh. May makikita kang may makakasama kang mga pastor, doctorate, masters of ano yun? Pastoral, Masters of Divinity ba yun? Tawag doon. Masters of Divinity. Tapos ikaw wala kang aral sa Bible School. Ngayon, kung wala kang aral sa Bible School, wala kang karapatan magpastor. Wala kang karapatan na maging tagapagturo. Wala kang karapatan tawaging pastor. Wala kang karapatan magkaroon ng title na pastor. Meron dyan, di ba? Na nangangaral, di ba? Na gusto nila, yung pinapakinggan nila, magaling magsalita, di ba? Masters in Apologetics. Master of Apologetics, pero walang Master of Apologizing. Amen. May hugot. Kasi alam nyo, parte ng pagpapakumbaba natin bilang mga servant ng Panginoon is to know how to say sorry. Amen. Kailangan alam natin kung paano magsabi ng sorry. Kapag sorry ka nga sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Pagka nakakagawa ng mali sa harapan ng Panginoon, di ka makapag-sorry. Servant ba ng Panginoon yung ganon? Diba? Kaya, imagine niyo kung paano pinakita ni Paul yung tamang pagpapakumbaba. Diba? Hindi sa nakamtan ko na ang maraming bagay o lahat ng bagay. Dapat lagi tayong may ine-aim eh. Dapat meron tayong, alam niyo yun, ano ba tawag doon? Dapat meron tayong goal na dapat sa 2026 song leader na ako. Kasi ito yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. Dapat sa 2026 part na ako ng music team. Choir member na ako. Dapat itong 2026. Diba? Alam niyo yun? Yung puso ng pagiging servant ng Panginoon. Diba? Na dapat lagi kang may goal sa buhay mo, na ikaw dapat mag-excel ka, lumago ka. Diba? Huwag kang mag-focus sa kung ano lang meron ka ngayon, kung ano yung katayuan mo ngayon. Hindi. Mag-excel po tayo. Ako, sabi ko nga, pag kami nagpa-practice si Pastor Henry tuwing Sabado, maniwala kayo, tatatlo song namin, nabot kami 3 oras. 1 hour per song. Bakit? Kasi nasa nasa stage kami na kailangan namin turuan pa. Diba? Kala nyo po ba yung pagbe-base ko, magaling na ako? Hindi. Dahil kay Pastor Henry yun. Pag Sunday, Pastor Josh, ganito. Dapat kasi ganito. Kala nyo po ba, pag kami Sunday ay pag Saturday practice, petics, hindi. Kung may drumstick lang si Pastor Henry, baka napukpok na kami. Diba? Ano po ibig sabihin? Ano po ibig sabihin? Hindi ka kasi matututo pag di ka nagpaturo. Paano ka ba matututo? Kailangan maturuan ka. Ang marami kasi ngayon ayaw na magpaturo eh. Kasi magaling na sila. Pero pag pinatayo mo, di lamang gagawin. Kasi ayaw magpaturo eh. Diba? Ayaw ng Panginoon pa naman ng ganun. Gusto ng Diyos marunong tayo mag-submit.
Di ba? Marunong tayo magpaturo. Pangatlo, as we give ourselves away o tayo ay nagpapaka-servant, will be fulfilled and secure. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sabi po dyan, NLT version, so we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Tandaan nyo, yung mga title natin, yung mga titulo natin, kahit ano pang tawag sa'yo, pero yung pagiging servant mo ng Panginoon without title, hindi yan mawawala. Hindi po mawawala yung pagiging servant mo sa Panginoon. Kaya yung mga titulo na bishop, pastor, ano pa ba yun? So, ano man yung mga titulo na yan po ay katabi lang ng pangalan. Pero mahalaga pa rin yung ginagawa mo sa Panginoon. O kahit hindi kayo pastor, kailangan alam nyo pa rin ang salita ng Panginoon. Ay, hindi si pastor lang dapat nag-ano ng Biblia nag-share. Hindi. No? So, lagi natin tatandaan yan, hindi tayo tumitingin, no? Sa mga bagay na yan na lagi lang nakikita ng ating mga mata o laging present, no? Lagi nating ini-aim, di ba, yung bagay na kahit kailan hindi mawawala, yung everlasting. At yun yung pagiging servant mo sa Panginoon. Amen? Kaya, huwag tayong maghangad na maging tanyag o maging sikat. Marami sikat ngayon, laos na. Pero pag ikaw, sinabi mo, naglilingkod ako sa Panginoon, nagsiserve ako sa Panginoon, ay, sabi ko sa iyo, mas masarap sa feeling, di ba? Na hindi nawawala yung kasikatan na yun. Isipin mo, kilalang ka tagapunas ng upuan. Kaya we become greater as our hearts are humbled. Sabihin nga po natin yan. We become greater as our hearts are humbled. Gusto niyo po bang maging greater? Huwag naman greater than kay Lord. Maging greater lang sa kung anong meron kayo ngayon. Magkaroon tayo ng humble heart. And our hearts are humbled by serving others. Malapit na ba tayo? Pang-apat, ito, isa sa pinakamahalaga. Anong araw meron ngayong araw? Anong araw meron ngayon? Ano meron ngayong araw? Ayan, pakibati naman yung mga tatay dyan. Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day, mga tatay. Ayan. Happy Father's Day po. Ayan. Sa part ng servanthood, isa po sa pinakamahalaga is to serve people in your family. Okay? Ang lagi natin sinasabi bilang mga Kristiyano, our first ministry is family. So, kailangan para maging effective tayong servant ng Panginoon, kailangan we know how to serve our family. How to be servant inside our family. Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 5, ito mabigat. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Kaya alam niyo po, yung totoong ministry, nagsisimula sa bahay. Ngayon, pag nasa church ka, i-apply mo yun. Ngayon, baliktad Pag nasa church, ang banal. Pag uwi ng bahay, balbal na. Hindi na banal. Diba? Sabi ng Panginoon, ang sabi ni Timothy, for if someone does not know how to manage his household, kailangan laging magsisimula sa bahay. Diba? Para ngayon, kung paano ka maging servant sa family mo, you know how to be servant of God. Ibig sabihin, you know how to love your brothers and sisters, how to love your mothers and fathers. Diba? Ganun din magagawa mo pag nasa church ka, kaya mong mahalin yung hindi kaibig-ibig. Kahit hindi kaibig-ibig, kaya mong mahalin. May diin, no? May diin. Diba? Last, malapit na tayo. Part ng servanthood, ito, pinakamahalaga.
Serve in your church. Amen. Handa na po ba kayo? Actually, intro lang yung kanina. Ito talaga yung ano natin. Ito talaga yung message. Serve in your church. So, siyempre, as usual, pag tinawag kang servant, saan ka ba magsiserve? Una-una, magsiserve ka siyempre sa church. Amen? Kino-consider niyo po ba itong Grace Gate Harvest Church as your church? Sino nagko-consider na itong simbahan na tayo kanyang simbahan? Sino? Taas ang kamay. Parang ayaw niyo naman. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Napili-pili tayo ni Pastor, di ba? If you consider this place or your Grace Gate as your church, you need to be servant of God in this church. Amen? You need to serve God in this church. Gusto niyo po ba yon, maging servant ng Panginoon sa church na ito? Alam niyo po kung bakit kailangan natin maging servant sa church? Ang sabi ng Matthew chapter 9 verse 37, He said to His disciple, the harvest is great, but the workers are few. Ang dami natin kailangang i-harvest sa labas. Ang dami natin kailangang anihin, pero walang mga ani. Kasabi dyan, so pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Gusto niyo po ba mag-harvest? Kasi imagine niyo, pangalan ng church, Grace Gate, Harvest Church. Tapos tayo di marunong mag-harvest. Sino gusto mag-harvest dito? Taas nga kamay. O, sino yung gusto kumain ng harvest? Marami kasi, gusto na lang kumain nung hina-harvest. Gusto na lang pakinabangan yung hina-harvest. Ayaw mismo mag-harvest. Di ba? Kaya ito yung ito yung nakakalungkot na realidad. Napakaraming dapat anihin, napakaraming dapat dalin sa paanan ng Panginoon, pero walang nagdadala. Walang nagdadala ng mga nangangailangan sa Panginoon dahil ayaw niyong magdala. Ayaw niyong maging servant ng Panginoon, ayaw niyong magpagamit sa Panginoon para ma-harvest yung mga dapat i-harvest. Kaya yung mga dapat i-harvest sa labas, nabubulok na. Tingnan nyo kung ano nang ginagawa. Kaya alam nyo mga kapatid, ito yung kailangan natin dito sa church. Diba? Kailangan magkaroon tayo ng concern sa church. Kailangan magkaroon tayo ng pasanin sa church. Amen? Alam nyo yung church natin, napakaganda. Tama po ba? Yung church natin, may kita nyo gaganda ng mga gamit. Magaganda yung member. Gwapo yung member. Payag ba kayo doon? Payag? Pero alam nyo, marami ring needs in church. Mukha na tayong mayaman because of the grace of God and because of the glory of God. Amen? Pero alam nyo, as a servant of God, na ikaw ay may pasanin sa loob ng simbahan, na ikaw ay may pasanin sa church o sa tahanan mo, di ba parang sa bahay lang yan eh? Di ba? Halimbawa, si Mrs. tagahawak ng di ba? Bigayan ng sweldo si Mrs., di ba? Tama? Ngayon si Mr., tatanungin ngayon si Mrs., Ma, may pambili pa ba tayong bigas? May pambili pa ba tayo ng ulam? Alam niyo po ba yung pagiging father? Ayan. Ayun, naku, naano naman ng mga father, oh. Naparangalan na ng mga tatay. Alam niyo mga father, ang lagi nilang inuuna o ang iniisip, yung kapakanan ng mga anak niya o yung pamilya niya. Tama? Kahit minsan wala na siyang makain. Ang mahalaga, yung pamilya niya may makain. O masupply yung mga needs ng kanyang pamilya. Tama? Alam niyo, ganun din po sa church. May mga bagay na kailangan i-supply dahil may needs ang church. Amen? Minsan na ba sa pagiging lingkod mo sa Panginoon, minsan na ba sa journey mo sa paglilingkod sa Panginoon, minsan na bang natanong mo
si pastor o kahit sino mga leaders dyan. Pastor, bayad na ba yung rent natin? Pastor, bayad na po ba yung kuryente natin? Hindi ko sinabing kamustahin niyo si Sir Elmo kung bayad na ba yung upa natin at bigyan niyo siya ng pang-upa. Pero pwede naman kung gugustuhin niyo, no? Ang point ko lang po, bilang servant tayo ng Panginoon sa loob ng church, na may pasanin sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, minsan, gaya ko, nagkakaroon ako ng burden. Diba? Kaya, simple lang diba? Minsan, matanong nyo man lang, diba? Sir Elmo, kamusta ba yung natin, status natin? Nabayaran mo na ba itong buong building? Ngayon, hindi naman ibig sabihin na nagtanong ka, magbibigay ka agad. Yan kasi isip lagi ng mga tao Diba? Ang isip lagi magbibigay Hindi! Ang point ko, kamustahin nyo naman. Sir Elmo, kamusta? Ay, sige, pagpe-pray natin. Ang panalangin ay napakahalaga. Tama? Alam nyo, yung simpleng pagsasabi na, sige, pag-pray natin yan. Na-provide ng Panginoon. Alam nyo, ilan tayo dito ngayon? Kung lahat tayo mananalangin, ang specific na panalangin natin, halimbawa yung needs ng church, baka marindi si Lord, ibigay na yung pangailangan ng simbahan. Niwala kayo doon? Baka marindi na si Lord. Sige, ito na nga. 1 milyon. Sabi ni Lord, na 1 milyon. Bayaran nyo 1 taon. Gusto nyo yan? Yan yung gusto nyo. Yung laging binibigyan na lang. Di ba? May nagpo-provide. Di ba? Kaya alam nyo mga kapatid, isa sa, ito yung na-encounter o nangyari sa Living Hope talaga. Isa sa naging problema namin ay yung lugar. Kasi, ito yung realidad, yung totoo. Wala kaming kakayanan na umupa. Wala kaming kakayanan na mai-provide kung ano man yung mga kailangan sa pag-upa, kuryente. Yan yung realidad. Kaya house church kami. So dahil house church kami, hindi lahat ng members nakakapunta sa house. Kasi maliit yung house. Diba? Kaya, alam nyo, ipagpasalamat nyo sa Panginoon, ipagpasalamat natin sa Panginoon na by faith, dahil sa pananampalataya natin, naibigay yung lugar na ito. Amen? Bunga ng panalangin at pananampalataya. Ngayon, pag sinabi natin bunga ng panalangin at pananampalataya, naniniwala ako, hindi pababayaan ni Lord. Amen? Pero wag din nating pabayaan. Si Lord hindi nagpapabaya, tayo rin, wag din tayo magpabaya. Amen? Part ng pagiging servant yan. Amen? Amen po ba? Mamaya si Sir Elmo baka may magtanong sa'yo mamaya. May cheque. Blanco. Ikaw na bahala maglagay ng presyo kung magkano. Alam niyo mga kapatid, as a servant of God, bilang servant tayo ng Panginoon, gusto nating i-bless tayo ng Panginoon. Amen? Pero hindi po tayo i-bless ng Panginoon hanggat di tayo marunong mag-bless. Again and again, we need to serve God. We need to serve, not to be served. Kaya as a part of this church, bilang nagsiserve tayo sa gawain ng Panginoon through Grace Gate Harvest Church. Hindi lang through finances yung maging concern natin. Binigay ko lang po example yun kasi part ng pagiging lingkod ng Panginoon yan. Kahit sabihin natin wala sa part ng mensahe yung yung pagbibigay na yan, tandaan nyo, kahit hindi sabihing servanthood yung message ng Panginoon, dapat alam nyo marunong kayo magbigay sa Diyos. Amen? Dapat we know and we understand kung paano tayo namumuhay pagdating sa ating pinansyal. Alam nyo ako, nagpupuri ako sa Panginoon, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi, hindi naman kami nagkulang sa pagkain. Kahit na minsan tuyo ulam, praise God.
Talong ang ulam buong linggo, praise God. Kaya nga si Jehu humaba yan eh. Talong. Paborito niya kasi talong. Kaya kahit isang linggong talong, buhay na buhay yan si Jehu. Pagdating niya nung Sabado, ano ulam? Talong. Kaya alam nyo, mga kapatid, maging mapagpasalamat tayo sa maliit na bagay para ibuhos ng Diyos yung maraming bagay, mas malaking bagay sa ating gawain. Amen. Ano pa? Ating pagsaserve sa church, no? As a servant sa Grace Gate Harvest Church. Alam niyo po ba, every Saturday, pag kami nagpa-practice, hinahanap namin lagi Sister Elmo. Sister Elmo! Kaya alam niyo yun, Sister Elmo, nasaan ka na? Alam niyo, saan namin siya lagi nakikita? Alam niyo, may nakaalam saan namin lagi siya nakikita? Saan? SM? Lagi namin siya nakikita sa CR. Isipin niyo, kawawa naman si Sister Elmo. Kakanta na dito, magpa-practice na, ang hirap kaya. 3 oras kami nakatayo dito. O nagpa-practice, tapos bago mag-practice, sabi niya, haggardness na ako. Kasi iniskoba na yung buong CR, iniskoba na yung bowl, iniskoba yung sa lalaki, iniskoba yung sa babaeng CR. Nakakahiya naman kay Sister Elmo. Nililid na tayo sa worship eh. Tama? Pati ba naman sa CR, nililid tayo ni Sister Elmo. Nakakaya naman, Sister Elmo, di ba? Kaya baka lang naman po. Baka lang mga kapatid, ano? As a servant of God, again, we need to serve, not to be served. Baka naman may time kayo pag Sabado, hayaan natin Sister Elmo na mag-practice. Meron naman sanang kumatok dyan sa pinto. May dumi ba dyan? Lilinisin kita. Baka naman may kinakatok ang Panginoon dyan, no? Mag-serve tayo sa Panginoon ng buong puso. Huwag tayo mag-serve sa Panginoon ng kalahati. Huwag tayo mag-serve sa Panginoon na may limitasyon. Mag-serve tayo sa Panginoon ng buong buo, mga kapatid. Ibig sabihin, yung part ng pagsaserve natin sa Panginoon, yung panatiling malinis yung bahay. Papayag ba kayo yung bahay nyo, matutulog kayo may alikabok? Hihigaan nyo yung kama nyo, puro dumi. Hindi. Tama po ba? Sana ganun din yung bahay ng Diyos. Yung bahay ng Panginoon na kung saan tayo sumasamba, sana maisip natin, uy, baka maalikabok na yung upuan ko. Yung number 5 o yung number 26 na upuan ko. Baka marumi na, mapunasan nga. Amen? Alam niyo po ba, last week, nag-map ako dito. Nag-map. Nagpa-practice kami si Pastor na kaganyan. Ay, si Pastor. Alam niyo kung bakit? Kasi pag map ko yung maalikabok, umangat. Sabi ko, wow, may effect. May effects yung practice namin. Yung alikabok nasa itaas. Ano po ibig sabihin? Marumi na yung ating lugar. Mga kapatid, baka naman. Baka lang naman mga kapatid. Again, bawal ang tamad na servant ni Lord. Amen po ba? Amen. Kung mahal natin si Lord, mahalin natin yung church. Kung mahal natin si Lord, pahalagahan natin yung church na ibinigay ng Panginoon. Kung mahal natin si Lord, pangalagaan natin ang isa't isa, pangalagaan natin ang isa't isa bilang pamilya sa loob ng simbahang ito. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Conclusion na tayo. Dito ako magtatapos sa isang kwento. Ito na. Alam niyo po, ang pagiging lingkod natin ng Panginoon, minsan talagang matetes ka. Matetes yung puso mo, yung karakter mo. Kahapon may nangyari na hindi ko inaasahan. Kasi kailangan ko mag-report sa aking trabaho kung bakit nagkagulo ang schedule ng mga van, bakit nagkagulo ang schedule ng mga driver during the time na may gig. Ngayon,
nag-explain ako sa amo ko. Eto, kasi po, ganito, sira yung van, di ko alam na dinala pala sa gawaan. So ngayon, dahil pagpunta ko doon, wala yung van kasi nga nasa gawaan. So hindi magagamit. Ginamit ko yung isang van. So explain ko lahat kung bakit, ano scenario, ganyan. Sabi ko, kasi po ang problema, ang ating mga driver, hindi marunong mag-reply, hindi marunong mag-report, hindi marunong magsabi kung ano nangyayari. Aba, sumagot naman tong isang driver namin eh. Ang sabi, please lang sabi ba naman sa akin, huwag mo kaming sabihan na matutong makisama. Okay. Sabi ko, okay. Hanggang sa yung aming amo, kung ano na sinasabi, ito, ganyan. To make the story short, hindi niya naunawaan yung aking explanation. Mas naunawaan niya yung himutok ng isang driver doon na talagang matagal naman na yan driver. So, hanggang sa yun, kung ano na yung sinasabi, hindi na ako napapakinggan doon sa mga sinasabi ko. Hanggang sa hinayaan ko na lang. Kasi alam niyo po kung bakit, na-feel ko kagad yung pagiging servant ko ng Panginoon, nakakahiya ako. Kasi as a servant ako ng Lord, tapos nakikipagbangayan ako doon sa ano namin. Kaya alam niyo yung ginawa ko, nung time na ano na ako, para na akong, maniwala kayo sa hindi, ito yung naramdaman ko. Yung mga tuhod ko, parang wala ng lakas. Ganun na yung naramdaman ko, sabi ko, iba na yung conviction ng Panginoon sa akin. Kaya umakit ako kagad doon sa kwarto ko, nanalangin ako sa Panginoon, humingi ako ng tawad sa Panginoon yun. Nag-open ako kala pastor, kay Ate Lala, nag-pray. Sabi ko, pag-pray nyo ko, ganito, ganyan. Kasi, talagang iba na yung na-feel ko na pinagkakaisa na nila ako doon. Kaya, I came up to my final decision. Ang final decision ko talaga is iwanan sila. Pero alam niyo po, ano yung masaya? Huwag kayo malungkot. Alam niyo po kung ano yung masaya? Kasi mas makakapag-focus ako sa Panginoon. Naalala niyo ba, last time, na sinabi ko sa inyo magre-resign na ako? Sinabi, May pa yun May. Kasi gusto ko mag-focus sa Panginoon. Pero alam niyo, gumawa ng konting way, siguro paka na rin ng kaaway yun para ipitin ako. No, na gumawa ng kunwari lang pala na magandang setup para sa akin. Pero iba pala yung mangyayari, no? So minsan, alam niyo mga kapatid, madalas, kaya ngayon sinasabi ko na napakahalaga na maunawaan natin kung ano yung plano ng Diyos. Kasi madalas sa plano natin, failure. Fail tayo. Tingnan nyo, ang plano ko noon mag-resign, hindi ko tinuloy. Tingnan nyo po yung nangyari ngayon. Parang na-degrade. para akong hinubaran, para akong nag-degrade yung lahat na feel ko kahapon kasi dun sa ginawa ko. Alam nyo, yung nakipagbangayan ako doon, yun yung hindi ko nagustuhan para sa akin. Kasi as a pastor, tapos gaganong ka. Diba? So sana meron tayong ganong puso, no? Na pagka tayo may nagagawa, may nasasabi tayo sa kapwa natin. Diba? Nakaka-feel tayo ng conviction. Amen? Kasi as a servant of God, mga kapatid, yun yung pinakamahalaga, yung humble heart. A heart of a servant. Nga diba? Napakahalaga na yung puso natin ay humble sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya isama niyo po ako sa inyong panalangin dahil hindi po syempre basta-basta yung desisyon na yun. Hindi basta-basta yung desisyon na yun. So maraming magiging conflict. Pero naniniwala ako, pag will ng Panginoon, God will make a way. Amen? Gagawa ang Diyos ng paraan sa buhay ko at sa buhay nyo. Amen? Magpaka-servant lang po tayo sa Panginoon. Encourage ko ang bawat isa. Magpaka-servant tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag niyong pansinin yung mga nasa paligid nyo, yung distraction sa paligid nyo, yung naghihinder sa inyo na maggamit kayo ng Diyos. Alisin niyo po yan, mga kapatid.
Ngayon na. Di ba? Ngayon na yung panahon na mas maging malapit tayo sa Panginoon. Ngayon na yung panahon na mas maging servant tayo ng Panginoon. Kasi malapit na dumating si Lord. Diba? Kaya yung message si Pastora nakaraan, diba? The judgment. Gusto nyo ba kang mahusgahan kayo ng Panginoon? Tapos sa impyerno kayo? Ayaw natin nun. Amen? Kaya, ito po yung mensahe ng Panginoon sa bawat sa atin na huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. No? Magpaka-servant tayo sa ating Panginoon. And we should understand kung ano yung puso dapat na meron tayo as a servant of God. Amen? Wala pong mas magaling, walang mas. Lahat tayo dito pantay-pantay, mga kapatid. Lahat po tayo dito, we are all servant of God na nagsiserve sa buhay na Diyos.